Sa bidyong ito, ipapakita namin kung paano ang mga maintenance ng multipurpose shredder. Ang ating multipurpose shredder ay may kasamang mga tools at toolbox para madali nating maserbisyuhan ang ating shredder. Tornilyo, shredder, number 13. Bago natin gamitin ang ating shredder, kailangan checkin muna ang bawat mga tornilyo kung ito ay maluwag dahil ito ay lumuluwag unti-unti habang ginagamit. Kaya dapat ay standard operating procedure bago paandarin ang shredder ay i-check ang lahat ng tornilyo. Importante din na check-in ang mga tornilyo malapit sa pulley dahil ito ang malapit sa makina at talaga namang may stress siya pag ginagamit ang shredder. Ugaliin i-check lahat ng tornilyo bago paandarin o gamitin ang ating shredder. Okay, pilo block. Dahil iba-iba ang sukat ng ating mga tornilyo, lahat ng pamihit ay provided sa toolbox. Kaya madali itong ma-check ng ating mga end user o magsasaka. Ito ang punya o lock ng pulley. Dapat ito ay palaging chine-check para hindi lumuwag ang pulley. Ito naman ang pamamaraan kung paano palitan ng ating screen. Ang screen ang nagdidikta kung gaano kapino ang lalabas na substrate. Ito ay hinahawakan lamang ng dalawang tornilyo na madali naman tanggalin at ikabit. Makikita sa video na simpleng-simple lamang ito kung paano ikabit. Basta nasuot ang tornilyo at nahigpitan, ito'y maayos na. Ang next topic natin ay ang 8 horsepower water-cooled diesel engine. Ito ang mga hakbang na dapat gawin bago paandarin. Siguraduhin na lahat ng tornilyo ay mahigpit. Dahil malakas ang vibration ng ating diesel engine, kailangan i-check muna ang mga tornilyo para hindi siya mahulog o malaglag. I-check din ang tubig upang maiwasang mag-overheat ang ating diesel engine. At syempre, ang diesel, siguraduhin ito ay may laman at puno na ayon sa tagal ng paggamit ng ating shredder. Dito sa hose na to, makikita nyo ang dami ng diesel na meron pa ito. Ito naman ang paraan ng pag-check ng langis. Napaka-importante na bago paandarin ng diesel na makina ay checkin muna natin ang langis kung meron pa. At ito ay ginagawa bago paandarin ang ating diesel engine. Ito naman ang pamamaraan kung paano mag-change oil. Kailangan nating luwagan ang tornilyo para ang langis ay tumapon o lumabas. Hindi nahuhugot ang tornilyo na ito dahil may butas ito sa gitna. Mapapansin sa video na unti-unti ayan na tumutulo na ang langis pero hindi natanggal ang tornilyo. Huwag niyong pwersahin na matanggal ang tornilyo dahil hindi talaga natatanggal ang tornilyo. Ito ang disenyo ng 8 HP diesel engine. Patuluin ang lumang langis hanggang sa maubos lahat ng laman at sumama ang mga dumi sa lumang langis. Ay kung makikita nyo may butas doon sa oil drain plug at hindi siya nahuhugot. Pag wala nang tumutulo, isarang mabuti ang oil drain plug upang mapalitan ng bagong langis. Siguraduhin lang na saradong-sarado ito para hindi tumulo ang bagong langis. Gumamit ng imbudo para hindi kumalat ang langis. Ang ating makina ay mangangailangan ng 2 litrong langis, pang diesel. Pagkatapos maisalin ang 2 litro ng langis, isarang mabuti ang oil level plug
at check-in once in a while ang level ng langis. May guhit naman ito, kung kulang ay dagdagan lamang. At palaging i-check ang level ng langis. Pagkatapos mag-change oil, paikutin ang makina upang umikot ang langis sa loob ng makina para malubricate ang mga laman loob nito. Ito ay ginagawa pagkatapos mag-change oil. Paikutin ng ilang minuto at okay na. Ngayon naman, ating pag-uusapan kung paano palitan ang blade ng mga shredder kung ito ay luma na o napudpod na sa gamit. Una, luwagan ang mga tornilyo na humahawak sa ating takip o input chute ng shredder. Siguraduhin may katulong pag inangat ang takip para balanse ang pagbunot. Ito ang ating blade ng mga shredder. Kailangan gumamit ng grinder upang tabasin ng welding ang shafting ng mga blades. Siguraduhin merong mga safety goggles habang ginagawa ito at malayo sa mga bata. Pag natanggal na ang welding, unti-unting pukpukin ang shafting at palitan ng kasamang pamalit na blade. Ganito naman ang pamaraan sa pagpalit. Panooring mabuti sa video ang pagkasunod-sunod ng pagbuo ng shredder blades. Sit mo doon, okay? Okay. Pag naisuot na ang mga blades, ito naman ay kailangang weldingin na para siguradong matibay ang paghahawak sa mga blades. Siyempre, kailangan din grinderin para kuminis ito at hindi tumama sa katawan ng shredder at iba pang parte ng shredder. Ito naman ang paraan ng paghasa ng chopper blade. Luwagan lamang ang dalawang tornilyo at ito ay maaalis na. Maaari na itong ihasa gamit ang ating grinder. Again, ingat lamang sa paghasa dahil matalim at delikado ang grinder. Pagkatapos, ibalik ulit ito sa dati niyang pwesto at i-adjust lamang ang distansya ng blade dun sa fixed blade sa rotating blades. Pag ito ay na-adjust na, maaari nang higpitan ang tornilyo. Stop na dyan sa ano. Ibalik na ang takip ng input hopper or chute at higpitan ang mga tornilyo at ayos na, ready na ulit gamitin.